pagod na din ako sa ginagawa ko. Alam ko, yung iba sa inyo, akala na madali lang yung trabaho. Pero What is up mga kachaw? Another good day and another reaction video na naman ang ipapakita ko sa inyo regarding sa nangyari sa ating idol na si Sir Gavin. Samahan niyo ako? Let's go! Kamakailan mga kachaw ay naisugod sa ospital si Sir Gavin ng Kapinpin Brothers dahil sa anxiety attack. At nagbigay na rin ng message ang kanyang kapatid at ang kanyang mga mahal sa buhay recently. Panoorin natin ito. Announcement lang po ito. Ayan, sa mga nagtataka po kung bakit wala po si Kuya sa mga nakakaraang vlog po namin. Ayan, yung mga ilang vlog na po namin, ilang araw na rin. At ayun, si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Ayan, sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya. Hindi okay. Sa mga nakakaraang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. Kasi po nung mga bandang alas 8 po kagabi, tumawag sa akin si Ate Elma na puntahan ko daw po si Kuya doon sa bahay niya. Kaya lang po, wala po ako nung time po na hindi ko sa bahay, kaya tinawagan ko po sa loob. Saka yung time boy na pagtawag mo sa akin na yun, ramdam ko na agad na may iba. Kasi iba yung tono ni Allen. The way na kinakausap ko siya ng normal. Yun na nga mga kachaw, no? As per the brother of Sir Gavin, meron siyang pinagdadaanan at may problema siya. Malamang sa malamang yan ang reason kung bakit siya nagkaroon ng anxiety attack. Papakita ko naman sa inyo yung some of the clips, no, kung paano siya nasugod sa hospital. Ito po yun. So mga kachaw, ano nga ba talaga yung anxiety attack? As per Google, ang anxiety disorder or anxiety is a mental health conditions characterized by excessive, persistent, and intense fear or worry about everyday situation. So kapag kayo ay masyadong nag-aalala or nasistress sa pang-araw-araw niyong kabuhayan, iniisip niyo kung paano kayo makakabayad ng bills, paano niyo mapag-aaral yung anak mo, at isa pa, regarding sa relationship din yan, binasad ka ng inililigawan mo, iniwan ka ng girlfriend mo, makaka-apekto yan at magko-contribute sa ating sa isang anxiety disorder. Ano-ano naman yung mga simptomas nito or symptoms? Una, sa physical, rapid heart rate, sweating, trembling, shortness of breath, so nahirapan kang huminga, dizziness and muscle tension. Kung mapapansin nyo mga kachaw, si Sir Gavin, yung kamay niya medyo matigas. Nakaganon siya, oh. Part yun ng isang anxiety attack. Na-experience ko na rin yan first hand nung nagtatrabaho pa ako. Yung kaibigan ko na kasama sa trabaho, nagkaroon ng anxiety attack or panic attack, no? Nakaganon din yung kamay. At takot na takot kami, syempre nakakatakot yung parang sitwasyon niya. Matigas na matigas yung kamay niya. So, muscle, ano yun, may kinalaman sa muscle, no? Ang reason kung bakit siya nagkaganon, nagkahiwalay sila ng kanyang ex-girlfriend dati. Anyway, he's good now. Kung nanonood ka, bro, I'm happy for you. So, yun, na-experience ko. And talaga naman nakakatakot sa personal kapag may ina-atake ng anxiety. Ganun din yung nangyari kay Sir Gavin. So, paano naman natin maiiwasan ang anxiety attack or anxiety disorder? Well, kung malala yung anxiety disorder ninyo,
I suggest na magpunta na kayo sa doktor, na magpakonsulta na kayo and tumingin ng professional help. Pero kung sakaling hindi pa ganun kagrabe, ang suggestion ko, you can pray. Siyempre, go to church para at least kahit paano ma-relax yung isip natin, ma-refresh through the Word of God, and get support from your family and friends. Kailangan nyo ng kausap. Yan. Kahit napapagod kasi itong mga to, or yung mga ibang tao, kahit napapagod na, nakasmile pa rin, di ba? Yung hindi mo nakikita yung kanilang stress pag nasa harapan mo sila. Pag nakatalikod ka na, iiyak na at magbe-breakdown. So yun na nga mga ka-chow, kung nagustuhan nyo yung episode natin for today, don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, and bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Bisitahin mo na rin yung ating mga iba't ibang reaction video at yung mga ibang videos natin na talaga namang okay na okay din. So maraming salamat sa inyo mga ka-chow. Stay safe lagi. Ciao. Pagod din ako sa ginagawa ko. Alam ko, yung iba sa inyo, akala na madali lang yung trabaho, pero grabe. Meron palang ganitong araw na nakapahinga ka lang, nakahiga ka lang. Sobrang thank you sa araw na to. Napaka-grabe. Iba yung impact ng araw na sa akin. Alam ko masarap magpahinga. Kaso, hindi tayo pwede magpahinga parate kasi ang pahinga ko po yung pamilya ko. Ang pahinga ko yung magtrabaho ko para sa pamilya ko. Mas nakakapante ko. Kaya, maraming salamat po. Again, mga mama, sir, magpahinga din po tayo paminsan-minsan. Hindi po masama. At lagi niyo pong tandaan, mga mama, sir, mas piliin po natin yung kalusugan kaysa kayamanan. So, paano nga, mga mama, sir? Paalam lang muna ako. Kita-kits na lang tayo sa taas. Yeah.